Chinese tourist na pumasok sa Pilipinas, then the rest of the cabinet members should work towards that. At wag nang maingay yung iba na magde-discourage sa policy na magkaroon ng maraming turista sa Pilipinas when you talk about Chinese tourists. Ang kaso, hindi ko nga maintindihan bakit hindi ni BBM maikumpas yan ng... Dapat isa lang ang kumpas dyan eh. Pero wala eh. Parang para tayong nasa chop suey sa BBM administration. Opo. Department of Tourism, ibang sinasabi, DF, ibang sinasabi, Gibo, ibang sinasabi, Tarela, ibang sinasabi, sabi ko, Diyos ko, Lord, this is a government? Is this a government? Because to be very frank, in my experience, traveling across different countries in the world, even, I mean, since I started traveling and since I started working in different countries, ang alam ko, kapag may gobyerno, usually the government stand on a particular topic or issue, iisa lang. At iisa lang nagsasalita. Yung iba tahimik. Pero sa Pilipinas, ang daming nagsasalita. To the point na ang boses mismo ng leader, wala na. Wala. So walang nagkukumpas eh. Hindi ko nga alam kung kinukumpas yan ni BBM eh. Pero dapat nakukumpas nga yan eh. Kasi siya yung presidente eh. Diba? Dapat nasa gitna ka nga. So, ito yung problema ni President Marcos Jr. at the moment. Kasi itong dalawang bansa, may tinatawag kang warming up, normalcy ng relationship. Again, dahil yun ang nakakabuti para sa dalawang bansa na malalaki, and at the same time, this good warming relationship between the two countries is not only good for them, but good for the world. So ang tanong ngayon, paano i-recalibrate naman ni Marcos Jr. ang relationship niya with China, and even how we can possibly ask or be very secured sa relationship natin with the United States na Trump, hindi nga ata pinapansin si President Marcos ni Trump eh. Doon sa even sa ASEAN Summit eh. Wala nga siyang meeting eh, on the sideline eh. Wala rin siyang meeting with President Xi on the sideline. Definitely, China will not give him a meeting or whatsoever. So, update ngayon, kasi unahin muna natin itong sa APEC, no? At nag-usap ang US at saka ang China. Di ba ito yung sabi magkalaban sila pero nagbibigayan ng magandang mga salita nitong mga ano bang basa mo rito, Prof? And nasaan yung Pilipinas sa equation? Kasi ang mahalaga yung ating interest po sa ating bansa. Yun na nga ang sinasabi kong matagal na lagi, 'di ba? I think mula nang mag-start akong mag-guesting sa inyo, palagi ko nang ini-emphasize na when you talk about our relationship with superpowers, kasi ngayon si China is a superpower already. Kailangan natin laging isipin kung asan tayo nakaposisyon, kung dapat nasa gitna ka. Kumbaga, maganda ang relasyon mo sa dalawa, may neutrality ka, para mabilis mag-maneuver. If in any case, may tinatawag kang recalibration ng relationship ng mga superpowers, ng dalawang superpowers at the moment. Kasi as we can see, the competition and rivalry of the two superpowers, hindi naman yan mawawala. Ang ano lang dyan is, it depends sa leadership ng mga bansang yan. At ang China kasi, very consistent yan. Ang leadership niyan, in terms of policy, consistent yan all throughout. Hindi yan usually nagbabago. Ang variable dyan lagi ay yung United States. So before under yung previous administration, makikita natin na intensify yung tinatawag ng geopolitical rivalry and competition ng dalawa. And much more geopolitical. Si Trump kasi businessman yan, so mas economics, mas trade. Initially, you can see the first year siguro ni Trump or first few months yung imposition niya ng trade war. Makikita natin na medyo naggitgitan yung dalawang bansa. At makikita natin na, alam mo yun, China will not give in. At the same time, Trump will also put pressure on China pagdating sa economics, pagdating sa trade. Pero look at what happened. Kasi nga ang China hindi magi-give in at it will stand as a country, talagang siya, kumbaga ang posturing niya strong din. At alam ni Trump na kapag nakipaggitgitan siya kay China, maaapektuhan at lalong magkakaroon ng problema ang ekonomiya ng
America. And at the same time, China, I think, is very pragmatic as well. Na at the end of the day, ang America is also one of their important trading partner and even a partner when you talk about other issues. So alam ng dalawang bansa na malalaki, na mga superpowers, na alam nila na to certain extent, even though mayroon silang competition, andyan pa rin yan, they need to recalibrate their relationship kasi yun ang nakakabuti sa kanilang mga bansa. At the end of the day, if you really look at it, both countries prioritize what you call national interests. Kung ano ang tingin nilang nakakabuti sa kanilang mga bansa. Yun yung kasi ang role ng isang presidente. You have to protect the national interest and what is good for your country. And you can see it in Trump and President Xi. Kaya kung titignan mo, may recalibration ng kanilang tinatawag mong relationship. From very antagonistic, ngayon nagkakaroon ng tinatawag mong normalcy. To the point na I think on April of next week, Trump will be visiting China, Beijing, showing na ito yung fruit ng aming recalibration at saka magandang pag-uusap na nangyari ngayon sa APEC. Now, asa ng Pilipinas dyan? Yun yung sinasabi natin lagi, di ba? From the start, siguro ako nag-guesting sa SMNI, na the Philippines as a small country, you need to learn how to navigate your relationship with two superpowers na dapat hindi ka gigitna or hindi ka maglilin toward one. Dapat, tawag nito, wise enough that you will have room for maneuvers at hindi ka perceive ng isa sa kanila na kaaway or adversary para maprotektahan mo ang sarili mong national interest. So, right now, under Marcos Jr. government, problema niyang malaki yan. Kasi hindi siya pinapansin ni Trump, hindi rin naman siya pinapansin ni President Xi. So anong kahinatnan natin when in fact we need both? To be very frank, we need both. We need to have good relation with China, especially on the trade and economic part. Of course, we have to have a good relation with our traditional ally and recalibrate as well our relationship with the United States that this relationship will not antagonize China kasi dapat nasa gitna ka nga. So, ito yung problema ni President Marcos Jr. at the moment. Kasi itong dalawang bansa, may tinatawag kang warming up, normalcy ng relationship. Again, dahil yun ang nakakabuti para sa dalawang bansa na malalaki, and at the same time, this good warming relationship between the two countries is not only good for them, but good for the world. So ang tanong ngayon, paano i-recalibrate naman ni Marcos Jr. ang relationship niya with China and even how we can possibly ask or be very secured sa relationship natin with the United States na Trump, hindi nga ata pinapansin si President Marcos ni Trump doon even sa ASEAN Summit Wala nga siyang meeting on the sideline Wala rin siyang meeting with President Xi on the sideline. Definitely, China will not give him a meeting or whatsoever. So, ito yun, Admar, na kung saan matagal mo na akong tinatanong dito at matagal na nating dinidiscuss to. Na, ang problema ni Marcos Jr., napapaligiran siya ng mga pro-American surrogates na kung saan hindi nababalanse ang pagtingin niya sa positioning ng Pilipinas when you talk about foreign relation. Again, at the end of the day, the best way for the Philippines is to be neutral, to have an independent foreign policy, equidistant to all major powers, and try to recalibrate your relationship with the United States that you will never antagonize another superpower para nasa best position ka. In the same manner that our ASEAN counterparts have that best position right now, like Vietnam, like Malaysia, Singapore, and even Thailand, and even the rest of Southeast Asia. Ganun Pero ang problema ngayon ni President Marcos, paano yan? Anong gagawin niya? Paano niya hihimukin itong China na maging warm ulit ang relationship? Or paano naman niya isi-secure ang kanyang standing with the United States, given na Trump is more focused now on China? Kailangan nila yung China The United States needs China for their own purposes. Totoo yan That's reality at alam yan ni Trump Opo, and dito sa balita sa Al Jazeera 1-year trade truce on nagkaroon pala itong Trump at si Xi, no? Marami silang haba ito mga ilang oras itong kanilang usapan, no? At
saan ngayon, yun nga yung tanong natin, saan na ngayon po pwesto? Di ba tayo dito sa Pilipinas, meron tayong maraming EDCA. Yung kausap ni Trump na talagang meron pang ang balita na mababa na yung taripa, mga kasamahan natin sa ASEAN na walang EDCA sites. Akala ko ba BFF tayo? Saan lang pala yung ating pagka-BFF, Prof? Yun na nga, yun na sinasabi. Yun na nga yung embarrassing. Actually, it's really embarrassing for the Philippines na para bang tayo ang, in Asia Pacific, tayo ang frontline. Tayo ang proxy ng United States in its policy, in its containment policy against China. Supposedly, we're the best friend. And on the other hand, as a best friend, dapat may perks yan. Unang-una, when you talk about economic and trade, dapat priority ka. Dapat mayroon kang special treatment. Hindi ka dapat binibigyan ng 19% tariff. At the same time, you're being pressured to open your market for zero tariff naman for US goods. Di ba? Dapat hindi ganon. Pero ang nangyayari, parang Trump is trying to please the other ASEAN states. Like for example, yun nga, Malaysia, even Cambodia for that matter, na they are trying to negotiate concession when you talk about trade. Pero ang Pilipinas parang, okay, diyan ka lang, basta ito yung gusto namin sa'yo, ito yung gusto namin kunin sa'yo. Pero okay lang, nandyan pa rin yung mga EDCA sites, andyan yung Typhoon missile system na kung saan pinagmamalaki ni Bronner na paabot daw sa China. Diyos ko Lord, ano bang klaseng AFP chip? Alam ba niya ang sinasabi niya, just to take note of this? Ilang Typhoon missile system ba? Hindi ba niya alam kung gaano ka how do you call it, ka sophisticated at ka-advanced ang missile system ng China? At saka hindi ba niya alam na there's such a thing as, anti-missile system ang China? These are really, my God, I mean, coming from an AFP chief, dapat alam niya to. At alam niya dapat, pinag-aaralan niya, at hindi siya nagbibitaw ng mga salita that antagonizes the leading military power at the moment when you, in the Asia Pacific region and even across the world. Prof, so, hindi ko sila maintindihan dito sa mga statement na to. To be frank. Baka makatulong dito si Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG, kasi yung palitan nila ng pahayag ni Congressman Pulong, pumasok na rin siya sa politika. Meron na rin siyang mga nababanggit patungkol sa korupsyon. Inulit yung issue daw doon sa Duterte administration, which is parang beyond na yata doon sa kanyang scope, saklaw. Saklaw doon sa baka makatulong siya sa atin na mahimok yung Amerika na saglit lang. Meron kaming EDCA sites dito, BFF, ironclad yung ating commitment. Bakit wala tayong mga ganito? Pero sinabi naman sa panig ng Malacanang na meron naman daw ongoing na mga tawag nito na negotiation. Pero bakit parang hindi tayo na-highlight? Ramdam mo ba na na-highlight tayo doon sa Embarrassed ako actually, hindi lang I mean, alam mo yung parang na-highlight tayo na parang pinag-aagawan tayo, may silbi tayo. Wala ang nakita ko, Thailand, Malaysia, Vietnam. Yun lang yung kausap ni doon sa China. Tapos, yes, tama. Tsaka ni US. Nasaan ang Pilipinas na may maraming mga EDCA sites? Yun na nga sinasabi ko, hindi tayo priority ng United States actually. At saka, yung treatment sa atin is not really a special treatment na supposedly dapat special nga. Kasi we're a treaty ally. We're the longest, we're a non-NATO ally in the Asia Pacific. So as an ally, supposedly you get the perks. Dapat nga yung ating tariff, in terms of tariff, imposition ng tariff sa atin, it should be lower than 19%. It should be around one digit only. Kasi nga, that's a concession Concession yan you're putting your military assets on our soil. You're making us a proxy. In exchange to that, we need to get something out of all of this. And how can you get something out of this? In exchange to that, you give us more economic funding. You give us capital. You invest in our infrastructure. You invest in our economy. You don't impose tariff on us that high. Kasi may concession dapat tayo dahil you are putting a lot of military assets on our soil.
in exchange to that, we need to get something. But we don't get something out of this relationship. Kasi bakit? Hindi kasi wise ang ating administration. Does not also know how to negotiate. Just give in. Kasi under pressure hawak sa liig Yun ang problema. Kaya nga yun yung problema kasi from the very start, doon nag-start si BBM Yun ang kanyang ano pa lang hindi pa nagdalawang taon ang kanyang panunungkulan. Nag-give in na agad siya Okay, additional EDCA sites ng 4 without exchange. Ano yung exchange? Baka naman personal ang exchanges niya, hindi para sa bayan. Yun yung tanong. Kasi, as a country, if you're the leader of a country, you cannot enter into an agreement, especially if the consequence of that would be limiting your what you call strategic autonomy, diluting your sovereignty. Kung ang exchange niyan wala, you need to get something out of that deal and something that would benefit your country. Pero ang problema, ano nga yun? Kasi ngayon, parang itsapwera lang tayo ng United States when you talk about economics and trade. Hindi nga tayo priority. So, ang tanong ko, anong gagawin niya? Paano mo i-recalibrate to? Hindi ka makalapit sa China. Kasi China is looking at the United States. Are you looking at the Philippines rather as an extension of Washington security? So kapag ang ganyan ang positioning at pagtingin sa iyo, not only by China but even the rest of Asia Pacific and even ASEAN states, as you can see, si Anwar, anong sinabi ni Anwar dun sa speech niya? Kung may problema ka sa China, wag mo kaming i-drag at wag mo kaming idamay. Problema mo yan. Di ba yun ang sinabi ni Anwar? So even ASEAN state, ganun ang pagtingin. We are an security. We're like an extension of the security framework and even projection of Washington or the United States in Asia Pacific. So yun ang pagtingin. So do you really think China will bend? Do you really think China will be on our side? Of course not. So yun ang problema ng Pilipinas. Paano mo to recalibrate? Given pa na maraming domestic problems sa Pilipinas. Ang pinaka-importante actually na dapat niyang tignan is defense and military. BBM really has to recalibrate this kind of, mga military engagement and defense engagement, especially when you talk about that deployment of Typhoon missile system in the Philippines. It's very, very important. He needs to think carefully if he wants to have a recalibration of the foreign policy na mayroon tayo sa Pilipinas at magkaroon ng window na you can have a little of warming of relationship with China and a little of respect coming from the United States, because the United States is not looking at us as a state. Para tayong alipin sa gigilid ang dating. Ang pagtingin ng United States, hindi tayo nire-respeto bilang bansa. Kasi kung nire-respeto tayo, hindi nila gagawin sa atin ito. Well, it's not necessarily the Philippines as a whole, but I think it's the leadership that they don't respect and they think they can just play games with. So yun yung sinasabi ko. Nagkamali kasi yun yung sinasabi ko, bakit ang hirap intindihin yung mga bagay na ito na samantalang there was already an example. Again, I'll go back to the Duterte administration. It was not a perfect foreign policy, but in many ways it worked in favor of the country and its national interest kahit papano. Dapat ang ginawa na lang ni BBM, ni-refine na lang niya yan, tapos kumbaga, refine to the point na mas maganda pa ang kalalabasan. Ang kaso, 100% 360 degree ang kanyang pivot. 180 degree or 360? Parang talagang complete pivot siya na, negative dito sa isa, positive dito sa isa, pero at the end of the day, after 3 years, wala ka namang nakuha at may problema ka pa kasi parang hindi ka naman nire-respeto at, parang ka lang, extractive ang relationship. Ang relationship kasi ng United States with the Philippines at the moment under Trump is very transactional. Very transactional and very extractive. Yun yung totoo doon. So ano ang gagawin ni BBM with this at the moment? So yun yung problema niya. Malaking problema niya. Opo, at saka parang nakakatawa din. Nung time na marami tayong mga turista, marami mga Chinese dito, mabot yan sa number 1 Nagpapalitan lang yan South Korea. Korea at saka tapos itong Chinese, no?
Tapos, nagkaroon nga yung issue doon sa Pogo na dapat i-enforce lang naman nila kung merong mga hindi naman natin sinasabi na talagang lahat matitino na mga turista na naririto, no? Yun lang din, same as din sa mga Pilipino na kung may pasaway, yun lang yung kastiguhin, yun lang yung disiplinahin, yun lang yung wag nang payagan. Pero ang nangyari kasi parang once na ikaw ay Chinese, minamasama ka na espiya ito. Marami mga pahayag galing pa mismo sa gobyerno, mapagkakamalan ka. Tinanggal yung e-visa. Ngayon, nagreklamo din itong Department of Tourism. Kasi talagang ang turismo, isa din yan sa mga driver natin sa ating ekonomiya. Correct. And yung market natin, nawala dahil nga, nasisiraan na sila. No, ngayon, parang November yata, ibabalik na naman yung e-visa. Parang yung sa pulisiya po natin, parang naging katawa-tawa tayo. Parang alam mo yung parang bara-bara yung desisyon na hindi dumaan sa tamang, alam mo yung diplomasya na hindi naman sinasabi nga natin na lahat matitino. Kung merong mga pasaway dyan, disiplinahin kasi ayaw din naman yan ng ibang bansa. Mas mabigat pa nga yung mga parusa nila doon 'Di ba? Bawal nga ang Pogo, bawal nga ang sugal doon sa kanila, 'di ba? So, yun ang nangyayari yung sa pulisiya na yan. Hindi pa natin ipinapasok yung issue pa ng corruption na Prof, no? Pero unahin ko lang muna yung mga ganun na klase ng pulisiya, Prof. Anong masasabi mo? Okay. Magandang ano yan, puntos yan, Admar. First and foremost, yung turismo. Alam naman natin na as a country, we're competing with the rest of ASEAN countries when you talk about attracting tourists, ng mga turista. Okay, talagang nagkukumpit tayo kasi andyan yung Malaysia, ang Singapore nag-upgrade, ang Indonesia is upgrading its tourism, lalo na naman yung Thailand, even Cambodia, my God, I just came from Cambodia, parang nag-upgrade din sila, attracting tourists, and even the small countries, hindi, ang Myanmar lang ata ang medyo hindi, kasi nga mayroon silang internal problem, yung civil war nila, pero the rest of Southeast Asia, talagang nagkukumpit sa turismo. Ang tanong kasi, sino ang kanilang gustong i-attract? Kasi sino ba ang may pera talaga? When you talk about Asia Pacific, na kayang they have the what you call purchasing power para magturismo na talagang kikita ka sa kanila from ano lang hindi lang pagdating sa hotel, from the hotel up to the last person na nasa chain ng tourism industry. Di ba yung mga Chinese? Kasi totoo naman talaga, mataas ang kanilang capacity as tourists sa iba't ibang bansa. So ngayon, yung iba-ibang mga countries, they're really attracting the Chinese tourists at maraming pumupunta sa kanila. Sa Pilipinas, wale. Pinakamababa siguro sa history ng Chinese tourist na pumapasok sa Pilipinas itong panahon ni BBM. Bakit? Tama ka. Paano naman pupunta ang Chinese sa Pilipinas when it comes to tourism when they're being accused as being spies or accused of espionage? Wala talaga. On the other hand, may mali din tayo sa side natin. Bakit? Kasi ang policy ng gobyerno ni BBM hindi synchronized. Hindi synchronized kasi ang Department of Tourism, ang kanilang gusto may e-visa. At the same time, they want also to, to attract more Chinese tourists to be in the Philippines kasi nga, it will boost the tourism industry. That is really true. In a way, tama naman ang Department of Tourism mo. Pero, paano naman yan mangyayari kung ang DFA mo, hindi coordinated sa DFA mo, hindi coordinated sa defense mo, at hindi coordinated sa maingay na PCG, so-called Coast Guard spokesperson na tulad ni Terela. Na kung wala nang binubuga si Terela, kundi demonization of the Chinese and China on the issue of the South China Sea, when in fact that issue is a very small part, is just one of, and even a small part of the bilateral relationship between China and the Philippines. So paano naman mangyayari na magkakaroon ka ng, a good policy when you talk about tourism, especially with reference to the Chinese tourists, kung hindi nakasynchronize ang policy mo at ang measures mo. Kasi Department of Tourism wants this, pero yung kanilang gusto hindi naman synchronize dun sa ibang departamento ng gobyerno ni BBM. Ang defense mo, Gibo, is very vocal against China and the Chinese. Tingin ni Gibo, lahat ng Chinese na pumupunta sa Pilipinas are all spies. So how do you think the Chinese would react? Of course, the Chinese will not go to the Philippines. Nag-issue nga ang Ministry of Foreign Affairs nila at saka Ministry of Education nila twice
may isang buwan ata, few months ago, na 2 beses nag-issue ng travel advisory asking their national to be very careful in going to the Philippines, and the national in the Philippines not to be careful as well kasi nga daw yung sitwasyon. And of course, nakakarating yan sa China na tingin nila lahat ng Chinese tourists or lahat ng Chinese national sa Pilipinas, ang pagtingin ng ibang sangay ng gobyerno ni BBM ay mga spies at ina-accuse of espionage. So, do you really think? Dalawa ang problema mo. Una, synchronization of policy and even the measures when you talk about attracting Chinese tourists. Pangalawa, maingay, nawala sa lugar yung karamihan ng kanyang, high level, some of the officials ng gobyerno ni BBM. Ang tanong kasi, bakit hindi ni BBM kayang pukpukin niya mga yan at sabihin sa kanila na, huy, sandali muna. Ito yung gusto kong policy. So, lahat kayo sumunod. Yun eh. Kasi, you know what? If you're a leader, dapat yung mga iba, hindi maingay. Kasi alam nila dapat kung ano ang gusto mo at kung ano ang gusto mo as a leader, yun ang susundin. Na kung gusto ni BBM na maraming Chinese tourists na pumasok sa Pilipinas, then the rest of the cabinet members should work towards that. At wag nang maingay yung iba na magde-discourage sa policy na magkaroon ng maraming turista sa Pilipinas when you talk about Chinese tourists. Ang kaso, hindi ko nga maintindihan bakit hindi ni BBM maikumpas yan dapat isa lang ang kumpas dyan eh. Pero wala eh. Parang para tayong nasa chop suey sa BBM administration. Opo. Department of Tourism, ibang sinasabi, DF, ibang sinasabi, Gibo, ibang sinasabi, Tarela, ibang sinasabi, sabi ko, Diyos ko, Lord, Ma'am, this is a government? Is this a government? Because to be very frank, in my experience, traveling across different countries in the world, even, since I started traveling and since I started working in different countries, ang alam ko, kapag may gobyerno, usually the government stand on a particular topic or issue, iisa lang. At iisa lang nagsasalita. Yung iba tahimik. Pero sa Pilipinas, ang daming nagsasalita. To the point na ang boses mismo ng leader, wala na. Wala. So walang nagkukumpas eh. Hindi ko nga alam kung kinukumpas yan ni BBM eh. Pero dapat nakukumpas niya yan eh. Kasi siya yung presidente eh. Diba? Ma'am, before pa ito nangyari, nung first part pa lang ng kasalukuyang administrasyon, after na ito ng pandemic. Kita naman natin, actually shinare ito ng dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Cora Guidote, kung di ako nagkakamali sa kanyang pangalan. Meron siyang shinare sa social media kamakailan yung trend natin na yung ating ginagastos mababa kumpara sa ating kinikita. Pre-pandemic, okay? Naintindihan natin, dumaan yung pandemic. Pero, ang ini-expect kasi, post-pandemic, dapat, ganun na yung trend ulit. Pero ang nangyayari po, mas malaki yung ginagastos natin, dahil nga sa mga utang, kesa doon sa bumabalik po sa atin, ma'am. Ito po ba'y nakita ninyo sa unang bahagi, kasi 3 taon pa lang yung kasalukuyang administrasyon, medyo alanganin na ba yung mga pulisiya natin pagdating, lalo na para sa ating ekonomiya, and makakabawi pa ba ito considering ang dami na pong, halimbawa, nung first part, wala pa naman yung issue dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, di po ba? Pumasok na yan. After nyan, meron pa yung sigalot dito sa politika natin. Tapos nasundan pa dito sa pagkakabulgar pa sa korupsyon, no? Bagaman sinasabi nila na okay naman ang ating ekonomiya. Nung una, 'di ba? Sinungaling pa ngayon sinasabi nila sa SEC nung chairman, fake news daw 'yon. Pero ang sabi naman nung ni Cora Guidote ng BSP official, totoo 'yon na merong mga trilyon-trilyong pisong nawala dahil nga sa issue ng corruption. Tapos, merong pahayag ang palasyo. Magkaisa tayo, tulungan natin ang gobyerno para maiahon tayo yung ating ekonomiya. Prof. Tulong. Nanghihingi ng tulong si Auntie Claire. Okay. Una, totoo. Kasi ang Pilipinas, when you talk about finance and when you talk about economics,
Una, ang problema natin sa finance na aspeto is first and foremost, hindi may tinatawag kang budget deficit. Budget deficit, ibig sabihin, may budget tayo, may budget items ka, pero kung titignan mo ang revenue ng Pilipinas, and that would mean first and foremost ang taxes, kasi ang pinakamalaking bultahe ng revenue, quote unquote, na sinasabi natin is yung taxes. Nanggagaling sa taxes yan, plus others na revenues na manggagaling sa, let us say, our exports, let us say, foreign direct investment na pumapasok sa Pilipinas, mga ganun. So, part na rin yun. Kung titignan mo yung revenue, mababa at hindi kayang i-finance ang nasa budget items natin, let us say 2025 or 2026. So, dyan pala makikita mo may tinatawag kang budget deficit. Ang tanong kasi dyan, now, paano ni BBM ngayon or ng financial department natin pinupondohan or sinusolve ang tinatawag mong budget deficit? One way of doing it, what they're doing right now is they're actually making loans or utang, yung debt. That's one of their strategy. And second strategy na mayroon sila is yung pagbebenta ng reserve, gold reserve. They have done it already. And another one is pagbebenta ng asset, national asset, state asset. Si Recto, mga sinasabi niya. Another scheme nila is increase in taxes. Magki-create sila ng iba pang taxes na kung saan or mag-impose sila ng higher taxes para mag-increase ang revenue to finance the budget deficit. So pero at the end of the day, if you really analyze this is not good because it affects the people. Tayo ang naghihirap dyan sa lahat na yan kung titignan mo, and it means the economy is not strong enough kasi wala kulang yung revenue mo, deficit ka . The other one is what you call balance of payment. Ang balance of payment natin, ito yung trade volume. Na ibig sabihin when you talk about trade, marami tayong we're importing too much because we need to import. Pero we don't have ang export natin mababa. So mas mataas ang import mo, mas mababa ang export mo. That is not good for the Philippines. Kasi ibig sabihin, kulang din yung kikitain mo dahil you need export for you to grow your economy. That is another problem. Another problem then is FDI. Before mataas, ngayon pababa ang FDI, yung foreign direct investment. Ang foreign direct investment, it can be from state, galing sa isang bansa, gobyerno ang nag-i-invest, or private sector, meaning malalaking kumpanya, multinational companies. Now, bumababa ang pagpasok ng foreign direct investment sa Pilipinas. Ano yung impact nito? It means the economy is not growing. The economy activities is not growing, and it also affects what you call employment. Marami pa yung naapektuhan. Pero generally, it means your economy is not growing fast. Kasi wala kang bagong economic activity . Now, ang tanong, bakit bumababa ang FDI? At saka marami tayong mga issues na ganito. Una, lahat yan magkakakabit. Unang issue na meron tayo na ngayon malaking issue sa Pilipinas, massive corruption in government. It really affects kasi yung pera na dapat ipapasok mo para sa mga social programs natin, sa infrastructure, na dapat napupunta doon, saan napunta? Napunta sa corruption, napunta sa bulsa ng mga magnanakaw. It's a big issue. It's a big problem. Kaya nga siya massive corruption at kaya nga lahat ng tao ngayon nagagalit dyan kasi malaki ang impact niyan. Hindi lang sa pagpa-finance ng mga social programs and infrastructure programs at iba-iba pang program ng gobyerno, malaki ang impact niyan sa mga Pilipino kasi ang taxes na binabayad mo na hindi napupunta dun sa dapat kapuntahan. Tayo ang kawawa dyan, mga Pilipino. Pangalawa, ang massive corruption is an important issue. Why? Precisely because hindi papasok ang FDI or ang investors, hindi mag-i-invest sa Pilipinas, lalo na yung foreign investor, if corruption is higher in terms of index. Kasi ayaw nila na masira at mawala at makorrupt din ang kanilang investment. So, magtataka ba kayo kung bumababa ang pagpasok ng FDI? Of course not. Precisely because massive corruption in government is too high and too scandalous at the moment. So, isa yan sa mga problema talaga ng Pilipinas. And another thing is yung tinatawag mong tax collection.
Akala mo ba ang corruption, Admar, nandyan lang sa infrastructure project? That is just the tip of the iceberg. In the Philippines, when you talk about corruption, tignan mo lahat ng asyensya ng gobyerno. Even in agriculture, maraming corruption. Even dyan sa tax collection na yan, dapat yan tignan din kasi maraming iba na hindi nagbabayad o may tinatawag lang tax evasion, and that affects low revenue. So kung titignan mo lahat to, isusumahin mo, bakit ka may problema ng budget deficit at bakit ka may problema ng tinatawag mong balance of payment? Alam mo, isa pa na medyo in a way advantage sa atin at kahit papaano malaking tulong talaga is remittances ng mga OFW natin. Kung wala yung mga yan, to be frank with you, patay na ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi bakit? Malaki ang tulong ng mga remittances ng OFW natin. Pero yung OFW natin, galit na rin. Kasi syempre, they are expecting good service ng gobyerno at, maganda dapat ang pamamalakad kasi nagsasakripisyo sila magbigay at magpadala sa Pilipinas para sa mga minamahal nila. Pero saan napupunta ang pinapadala nila? So, isa pa yan na issue kasi nagrereklamo din ng OFW mo. So, kung titignan mo lahat ito, in general, lahat yan i-factor in mo sabay-sabay, talagang may problema ang Pilipinas, both finance-wise and economic-wise. Ang tanong, within the last 3 years of being in office, BBM, hindi ba niya nakita ito? Hindi ba niya nakita lahat ito na kabit-kabit lahat yan? Hindi pwede, pag nagkamali ka dito sa isa, lahat yan apektado. At ang bottom line niyan, tao, ang nagsasuffer dyan, ang taong bayan. Kasi at the end of the day, tayo yan eh. At sa atin, tayo ang tagasalo ng mga ganitong problema eh. Kasi buhay natin ang naghihirap eh. Kaya yun yung hindi ko maintindihan bakit it took him 3 years to even realize that there's such a thing as massive corruption in his own government. Diba? Parang, anong ginawa mo the last 3 years? Hindi mo nakita lahat yan? Bakit ngayon lang? So, all of these are interconnected. Hindi pwedeng sabihin niya na ngayon ang pronouncement niya, lower ko, hindi daw niya tataasan ang budget or babawasan niya yung budget sa critical sectors in society and critical sectors like health, education, and even farm-to-market roads and even irrigation. Kasi daw, para daw hindi makorap yung pera na ilalaan doon. That's not a policy. I don't understand what kind of policy is that. You're penalizing farmers, health workers, and teachers para lang masabi that you're solving corruption. For God's sake, that's crazy. I don't understand him on this. I already posted my opinion on this on my Facebook account. Pero hindi yan polisiya. Bakit may penalize yung critical sectors of our society just because you have an issue of corruption that you cannot even solve? Until now, 6 months, 3 months, 4 months, wala pa rin nangyayari. May nun ka ba napakulong na? Wala pa. May na-charge na ba? Legally speaking, wala pa rin. Umiikot lang tayo ng umiikot. Niloloko natin yung, parang lokohan? The thing about BBM and his administration is, parang ano bang tingin mo sa mga Pilipino? Bobo? No, we're not stupid. We see it and we know what's going on. Okay. Ang tanong sa kanya ngayon, anong gagawin mo? Kasi pagod na yung Pilipino eh. Ako actually, diba, Frank, pagod na ako. Na parang bang, my God, kanina nga lang, Admar, to be frank with you, nag-uusap kami ng husband ko, magbabayad kami ng tax. Ang laki ng babayaran namin na tax. Na para bang ang sakit sa loob, magbabayad ka ng tax for the business, magbabayad ka rin ng tax, personal tax. Yung personal income tax ba? So ako, nag-aaral ako, I'm not in the country, pero ako nagbabayad pa rin ng income tax ko dyan sa Pilipinas. So parang sabi ko, ano ba parang God, ang laki ng babayaran kong, may income tax ako, may iba pang babayaran na tax kami, ang laki-laki na para bang, so saan napupunta ang tax na binabayad namin? Kasi nagsasakripisyo kami. Malaking pera yung binabayad namin. Sasakripisyo ka eh. Kung, pwede mong gamitin yung tax na binabayad mo sa ibang bagay para sa mga anak mo, sa pag-aaral nila, funds nila for the future. Pero binabayad mo sa gobyerno. Yet, you can see all of this problem na may mali. There's something wrong. So, personally affected ka. Ako personally affected. Pero sabi ko nga, as a Filipino, as a citizen of the country, it's our duty to pay tax. Kahit na nakikita mong daming kalokohan,
the end of the day, you have to fulfill your obligation to pay taxes. So, sabi ko sa husband ko, magbayad pa rin tayo kahit masakit sa loob kasi, that's your obligation as a citizen. Pero ang tanong, we are fulfilling our obligations as citizen. Are they doing their job and obligation to us as citizen of the country? Because they're supposed to do it. So, anong gagawin mo? Ito yung mga tanong Ako kasi kasi kanina ang dami ko discussion about taxes na magkano ang babayaran, yung mga pinifill up ng mga form. Diyos ko Lord, sabi ko napaka true, truthful to pay your obligation. Pero ang gobyerno mo hindi mo makitaan na they are faithful sa kanilang obligation and responsibility to the citizen, to Filipinos. Hindi ko makita So yun yung masakit at mahirap tanggapin, pero ganun talaga Kailangan mong gawin yung dapat mong gawin Di sige, magbayad ng tax. Ganun, yun.